Hindi na nakausap ng kanyang asawa si Jeline hanggang sa natanggap nilang masaklap na balita na natagpuang patay si Jeneline noong July 19, 2024 sa bahay mismo ng kanyang amo. Matagal na siyang humihingi ng tulong sa Foreign Recruitment Agency dahil laging naninikip ang kanyang dibdib at nahirapang huminga. Ang sagot ng agency, nasaan yung agency nito? Ang sagot ng agency, pakitaas ang kamay. Ang sagot ng agency, parang gusto ko magmura eh. Ang sagot ng agency, nag-iinarti lamang ikaw o nag-iinarti lamang at malamang na homesick ka lang. God damn. Naghihingalo na yung tao, pagbibintangan mong nag-iinarte lang at dahil na homesick, anong klaseng nilalang kayo? Sa halip na kaawan, mataranta, puntahan ang taong humingi ng tulong, pagsasabihan nyo pa na masakit na pananalita na nag-iinarte. Exactly 1.5 years ago since our kababayan, OFW Julie B. Ranara, met her tragic fate in Kuwait. Here we are again, faced with the sad news and the deaths of Jeline Arguzon and Riolin Saison, who were both deployed in Saudi Arabia. July 24, 2024, nung humingi po ng tulong sa aking tanggapan ng asawa ni Jeline Arguzon na si Mr. Jeriel Amatorio, naghinagpis na malaman ang tunay na sanhi ng pagkamatay ng kanyang asawa. Ang sinabi lang sa kanila na cause of death ay unknown at walang malinaw na pahayag ang Insana Agency kung bakit ganito ang sinapit ng kanyang asawa. Si Jeline ay na-deploy sa Jeddah bilang isang household worker noong June 16, 2024. Again, let me repeat it. June 16, 2024. Simula noong June 27, 2024, few days later, hindi na nakausap ng kanyang asawa si Jeline hanggang sa natanggap nilang masaklap na balita na natagpuang patay si Jeneline noong July 19, 2024 sa bahay mismo ng kanyang amo. Samantalang humingi rin ng tulong si Alberto Saison upang mabigyan linaw ang biglang pagkamatay ng kanyang asawa na si Riolin Saison sa Saudi, July 15, 2024. Sa kanya at sinabing naninikip ang kanyang dibdib. Kinabukasan, July 16, 2024, nabalitaan na lang pumanaw na siya. Ayon sa medical report, cardiac arrest ang ikinamatay ni Riolin. Ngunit sabi ng kanyang mister, matagal na siyang humihingi ng tulong sa Foreign Recruitment Agency dahil laging naninikip ang kanyang dibdib at nahirapang huminga. Ang sagot ng agency, nasaan yung agency nito? Ang sagot ng agency, pakitaas ang kamay. Ang sagot ng agency, parang gusto ko magmura eh. Ang sagot ng agency, nag-iinarti lamang ikaw o nag-iinarti lamang at malamang na homesick ka lang. God damn. Naghihingalo na yung tao, pagbibintangan mong nag-iinarte lang, at dahil na homesick, anong klaseng nilalang kayo? Sa halip na kaawan, mataranta, puntahan ang taong humingi ng tulong, pagsasabihan nyo pa na masakit na pananalita na nag-iinarte. Panoorin po natin ang kanilang mga complaints. Nasabi niyo na po sa inyong dahilan kung bakit, ano pong ikinamatay? Yung nga po, sir, dito po na masabi sa amin kung ano po ang dahilan. Tinatanong po namin, tapos nag-iingi po kami ng picture po na ano. Wala po silang ipasa. Nag-report po kami sa agent niya. Wala po silang ginawang aksyon. Actually, sir, wala pa pong sinasabi sa amin yung cause of death po ni worker. At bakit po? Bakit hindi po alam yung cause of death? Di ba meron kayong counterpart doon? Yes po. Oh. Wala pa pong binibigay kasing certificate ng pagkamatay po ni worker. Sir, kasi nung ito pong nakaraan, ang sinasabi po ng agency, nagpamatay daw po yung kapatid ko. Kailan niyo po nalaman
na may nangyari na pala kay Mrs.? Nalaman ko po yung July 16 po ng alas 6 ng umaga po dito sa atin sa Pilipinas po. Nasabi niya na ho ba sa inyo ang dahilan ng pagkamatay? Ang nakalagay po sa death certificate niya is natural death, pero ang ano niya po kasi masakit po yung likod niya, pagkadulas niya po yun. Sir Delberto, nasabi ba sa inyo ni Mrs. kung gaano katagal na yung karamdaman niya na masakit ang lalamunan at masakit ang likod? Bali ilang beses na po siya nag-report sa agency po doon sa Saudi, hindi po siya pinapansin, sabi daw po nag-inarte po siya. Yan po, nung pagtawag po sa akin nung July 15 po, hirap na po talaga siyang huminga, tsaka naghahabol na po talaga siya ng hininga yun, masakit na daw po talaga yung likod niya, halos hindi na po siya makausap ng maganda. Malala na makausap niyo si Mrs. Opo, malala na po talaga po. Ito yung paulit-ulit na problema, sistema na I would like to find a solution. Kung meron mang Consuelo de Bobo na tayo mapapala sa dalawang kaso na inyo napanood, ay yung suspendido na ang agency. Suspendido. Anong meron sa suspension? Well, ito po yun. A week from now, or a month or so from now, the suspension might be lifted. And again, they'll be allowed to operate. Another scenario, magsasarang agency, magbubukas ng panibago using a different name. And again, the people who will be running the agency are the same people na naging pabaya. At paulit-ulit na lang yung cycle. Admin cases that will be filed. And the result will be suspension. Suspension here, suspension there, lifting of suspension here, lifting of suspension there. And I want to put a stop to this. Magpapasa po ako ng batas na para yung mga agency naging pabaya at naging dahilan ng kinamatay ng ating OFW, mananagot sa kulungan. Gusto ko makita ng recruitment agency na nakulong. Hindi man siya illegal, pero siya ay naging pabaya. Matapos niya ma-deploy ang OFW natin sa ibang bansa. Naging pabaya na siya kasi kumita na siya eh. Di ba? Nakinabang na siya sa salapi. And then after that, tatalikod na siya. And then, they don't care anymore. And that has to stop. Paulit-ulit na lang. Wala pa akong nakitang agency o narinig na isang agency na nakulong dahil sa kapabayaan. And I promise you, under my watch, may papasayang batas na yan at meron akong gustong makulong at masampulan. At yan ay isang malaking kasiyahan para sa akin. Mas maganda kasi rin at the same time, dito sa mga resource persons natin, DMW and OWA, na wag na nating hintayin na may makulong. Sana wag nang dumating sa ganung punto. Dapat preemption. That's why we have to have a very strong, strict monitoring mechanism. Matagal natin pinag-usapan dito na monitor yung OFWs natin. The moment na sila ay tumapak na doon sa bansa na kung sila ay na-deploy, saan sila na-deploy, doon papatak yung metro ng pag-monitor sa kanila on a regular basis. And that should be computerized. Na hindi na kailangang manual. Tinatawagan yung OFW, kumusta ka na, nakarating ka na dyan, kumusta ang accommodation mo, kumusta ang pagkain mo, kumusta ang treatment sa'yo, etc. etc. Sinabi ng OFW, I'm okay. A month after, tatawag ulit. Pag sinabi ng OFW, hirap ako, pull out muna. Kailangan siguro i-seminar. Kausapin, paggamot. Sa kaso ng isang OFW natin today, nakita niyo naman, buwan pa lamang po, namatay na at ang sabi ng Saudi authorities, natural death. Anong ibig sabihin ng natural death? Not defined. So kung natural death, sakit sa puso. Eh di ba meron ginagawang thorough check-up bago ma-deploy ang ating OFW? So nagkulang na naman ang agency rito. Meron naging pabaya. But anyway, that we have to find out today. Sa kasalukuyan, parehong kaso ni Jeline at Riolin ay pending investigation and awaiting autopsy result. Ngunit para sa kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas, sa bawat araw na walang malinaw na report tungkol sa kanilang pagpanaw, mas lalo bumibigat ang kanilang dibdib habang nag-aabang, hindi sa kanilang masayang pagbabalik, kundi sa kanilang mga bangkay.
Napakalungkot at napakabigat isipin. Parang deja vu lang. Narito na naman tayo upang pag-usapan ang kanilang mapait na sinapit. Kailangan dumaan sa karayom ang mga recruitment agencies na ito upang sila din mismo ay may kakayahang mag-monitor at agarang makatulong sa mga OFWs pag nagkaroon ng problema. Number 3, that prospective foreign employers must undergo some form of screening. Very important sa akin to. Kung yung ating mga OFW, bago sila ma-deploy, katakot-takot na screening, yung kanilang background, police clearance, and NBI clearance, barangay clearance, court clearance, kung ano-ano pang klaseng clearance, health clearance, ini-screen sila. Pero yung mga employer nila, hindi ini-screen kung sila ba'y karapat-dapat na tumanggap ng OFW natin. Paano kung yung amo ay siraulo? Paano kung yung amo ay balasubas, tarantado? Kawawa naman ang ating OFW. Dapat nahulin sa screening, so wag na natin i-deploy doon yung ating OFW. Matapos lumabas yung result na yung amo na nag-request ng OFW ay may problema pala. That prospective foreign employers must undergo some form of screening, sinabi ko, to assess their neuropsychiatric status, their medical records, criminal records, if any capacity to pay, and to provide safe environment for OFWs. Marami akong kasong na-receive sa mga nakaraan na yung amo walang pambayad. First, second month lang magbayad, third and fourth, wala nang capacity na magbayad sa ating OFW. Uwi yung ating OFW huluhan dahil hindi na sweldohan. Number 4, that pre-engagement seminar or similar activity be held before deployment to familiarize the employers about Filipino traits and culture. Yan ang sinasabi ko. Dapat yung mga employers, sineseminar din. Tulad ng pagsaseminar natin sa ating mga OFW para malaman natin mga OFW kung ano yung kultura, mga do's and don'ts doon sa lugar na kanyang pupuntahan. Dapat ganun din yung mga employers para malaman nila kung ano yung kultura natin. Kung sino tayo nang sa gayon magkakaroon ng mutual understanding. Kasi mayroong mga employers na ayaw kumakanta o sumasayaw yung ating mga OFWs. Eh yun yung kultura natin, masayahin tayong tao. Dahil lamang ikaw ay narinig ng amo mo kumanta, babatukan ka na, sisipain ka na. Heck no. Pero kung nagseminar yung amo na pag kumakanta, hindi naman nakakaabala sa trabaho, sa oras, let it be. Number 5. That sufficient welfare desk officers be assigned to a sufficient number of OFWs within a given territory. And number 6, the last but not the least, that both local and foreign recruitment agencies must submit to the DMW status reports, not just on quarterly basis, but on a monthly basis, just like what I said earlier. Apart from these recommendations, we have a tedious process of requiring from our OFWs and agencies several documents before they can be deployed. Tapos, meron tayong contract verification. Ito pang isang problema tong contract verification. Dami ko natatanggap na reklamo. Isang OFW na gusto na umuwi ng Pilipinas, after ng kanyang contract, uwing-uwi na siya. Pero, dadaan muna sa butas ng karayom dahil sa contract verification ito. Magpapa-appointment siya sa embahada natin, kung saan man, government agency, para mabigyan siya ng tinatawag nating contract verification. Mag-intay siya ng linggo o ilang linggo. Pagdating niya doon, pipila siya, mag-antay siya ng ilang oras sa pila. May seminars, medical exams at kung ano pang proseso bago ma-issue ang OEC. Despite these supposed safeguards, bakit ganito pa rin ang mga nangyayari? Ano pa ang ating pagkukulang at saan tayo nagkukulang? That's why we are here to discuss this. A year after NARA, bagamat wala pa rin malinaw na report kung ano talaga ang circumstances of death ni na Jeline and Riolene, I called this committee hearing today precisely to know from the DMW and OWA the urgent steps that we should adopt ASAP
to prevent these tragic incidents. As of today, there are 121,503 Filipino workers deployed in Jeddah. Paano natin mapoproteksyonan ang bawat isa sa kanila? That's the big question. Good morning po, Your Honor. Ma'am, ano po yung inyong panig? Ano po masasabi nyo na kayo po'y binibintangan ng kapabayaan? And ako po mismo ang isa doon. Yung kamag-anak, narinig mo naman sa video, nagsalita. Napabaya kayo. Go ahead po. Your Honor, good morning. Good morning po sa lahat dito. Nagkaroon po kami ng slight delay sa pag-monitor po sa UMS. Pero po, meron po kaming actual monitoring. May mga messages po kami at conversation. Noon pong the day na nagreklamo po si Ma'am Winnie po, nung nagpunta po sa office, may mga prior na po kaming nauna na po kaming nakapag-message sa FRA at saka po sa amo ni Ma'am Jeline. Kasi po meron po kaming page po like Facebook, mga social media platforms. May nag-message po sa amin doon na stranger. That was July 1 po. July 1 at 3 a.m. po, i-message na po agad namin si employer. At the same time, nung hindi po nagre-reply si employer, i-message po namin si FRA, kinulit po namin ang kinulit. Ang reklamo po no ni Ma'am Joanne Katipon is hindi po nila makontak si Ma'am Jeline. And then, July 2 po, nag-message po si Sir, yung asawa po ni Ma'am Jeline, si Sir Jeriel, ang sabi po niya, loss of communication. Wala po siyang binanggit na minamaltrato o sinasaktan si Ma'am Jeline, loss of communication po. Agad-agad din po, nag-reply po kami sa kanya, sinabi po namin na ipapalo up po namin sa employer. May mga messages po kami, Sir, Your Honor, dun sa employer at saka po dun sa FRA. Oh, stop right there. So, hindi nyo makontak yung ating worker. So therefore, next step is to contact the employer. And you said you did. Anong klase communication? Was this text, tawag, chat, Viber? Your Honor, chat po. Ito po yung messages po. Bakit chat? Bakit hindi video call? Your Honor, kasi meron din po kaming voice call, hindi po siya sumasagot. Di ba nag-chat kayo sa kanya, tapos Opo. sinasagot ka ng employer? Did you get an answer? Hindi po siya sumagot, kaya po tinawagan po namin ng tinawagan. Nung hindi po siya sumagot, ang ginawa ko po, tinawagan ko po si FRA. Okay. So hindi sumasagot yung ating worker, hindi sumasagot yung ating employer, dapat doon nagpanik na kayo, nataranta na dapat kayo. There's something wrong. So tinawagan yung FRA. Opo. Yes po, Your Honor. So ilang araw yung from the time na tinatawagan nyo itong worker natin at saka yung employer up to the time na tinawagan nyo ng FRA? Same day po, Your Honor. Nandito po sa text same day. messages. Ano po yung naging takbo ng communication ninyo with the FRA, Foreign Recruitment Agency? Your Honor, ang sabi po ni FRA, babalik daw po si Ma'am Jeline. Babalik saan? Sa agency daw po. Okay. And? Ayun po, hinintay po namin yung araw na yun kasi sabi po niya, don't worry, she's fine. Okay. What made that FRA say that she is fine? Did you bother to ask? Did you bother to ask? Kasi sabi mo, hindi niya nakausap, pero yung FRA nakausap. Paano nakausap ng FRA yung ating OFW? Tinanong po namin si FRA, ang sabi ko po sa kanya, kailangan patawagin dito si Ma'am Jeline sa Pilipinas. Ang sabi po ni FRA, tinawagan daw po niya si employer at ang sabi po ni employer, she's fine, ibabalik po siya sa office. At naniwala naman kayo, utu-utu kayo. Kung kayo nga paulit-ulit yung tinatawagan, hindi kayo sinasagot, and then si FRA sinagot. At she's fine. Doon pa lang dapat meron ka ng, kumbaga, red, ano yun? Alarm. Dapat ang ginawa niyo po, tumawag kayo sa Saudi authorities, tumawag kayo sa embahada natin. Tumawag kayo sa MWO natin. Di ba? Makipag-ugnayan kayo sa DMW, sa OWA. Meron po ba tayong kasi dito kayo, di ba, local? O mga sir, mga ma'am, patulong naman. Meron kami isang working, din namin makontak. Baka pwedeng tawagan niyo yung Saudi authorities na kumustahin, papuntahin sa pulis.
Did you do that? Or you did not? Hindi po, Your Honor. Ang kinulit po namin si FRA. Kaya nga po, kasi yung FRA, 99.999%, siyempre, mas kakampihan niya yung mga kalahi nila. Di ba? Taga-Saudi din niya. But in some cases, ang nagpapatakbo niya, mga Pilipino din. So, kung hindi mo na makontak yung employer at yung OFW, huwag kang umasa sa FRA. Maalarma ka na. Kung ginawa mo lang sana yung dapat, buhay pa sana, malay natin. Naagapan na pa sana yung pagkamatay nating worker. Dito nakita ko, maliwanag ka pa ba yan? Although, okay, sabihin na natin, for the sake of argument, totoo ang mga sinasabi mo. Kasi may mga dokumento ka pa, papakita, record. You did your best, sabi pa nung kanta, but your best wasn't good enough na para maagapan yung pagkamatay ng ating OFW. So continue po, ma'am. So what happened after na sabi ng FRA ibabalik, komportable na po kayo? Kinulit ko pa rin po sila ng kinulit. Sabi ko po, kailangan nilang puntahan doon si worker, kuhain na. Tapos po, ang sabi po ni FRA, yun nga daw po, ibabalik po. Tapos po, nakampante na po ako nung sinabi pong ibabalik. Kasi papunta na daw po si employer doon sa bahay para po sunduin si worker. Okay. And when was this? What date? That was July 18 po. July 18. Opo. June 16, na-deploy, and then sometime first week of July, hindi na makontak. So, kayo ay gumawa ng effort para mag-communicate sa employer sa worker. Anong date? July 1 po. July 1. Opo. Yun po yung nakareceive kami ng message through stranger kay Miss Joanna Katipon po. Anong sabi po ng stranger? Sabi po niya, hindi po nag-online si Ma'am Jeline. So, July 1, ma'am, anong pangalan niyo po ulit? Please identify yourself. Leonis Falcone po. Leonis, Ma'am Leonis. July 1 up to July, you have 18 days before her death, July 19. Now, it could have been avoided. You have 18 days. That's more than 2 weeks. Diba? So, nung July 18, saka talaga kayo nag-boost ng effort nyo para alamin kung ano talagang status, and then the following day, patay na yung ating OFWs. Dito po, meron kayong kapabayaan. Wala po kayong malino na sistema para rumisponde sa isang OFW na kaduda-duda na yung kanyang sitwasyon sapagkat hindi na siya makontak. You see? So, suspended po kayo ngayon. Yes po, Your Honor. At kailan niyo po balak mag-file ng motion para ma-lift ang inyong suspension? You're planning to do that, right? Tama? Yes po, Your Honor. At inaasahan mo na balang araw, siguro a few days, I would like to recognize the presence of thank you, Senator Bato de la Rosa. Thank you, Senator Bato. Sir Jeriel, hindi niya kasundo yung anak ng kanyang amo. Bakit niya po nasabi ulit yun, sir? Kasi nung time daw po na nagkakape siya, yung baso daw po itinapon ng bata. Nagkakape siya, itinapon ng anak ng amo yung baso po. Kaya sabi po niya, masama raw po ugali ng yung mga bata. Ano po, yung baso na iniinuman niya ng kape, hinagis? At bakit daw po ginawa yun? Yun nga pong day ko po, Lalaki o babae po yung anak na amo? Babae po. Si Ma'am Winnie, sister din. Ma'am Winnie, nakausap niyo rin po yung kapatid niyo. Pakilapit po sa mikropono, ma'am. Hindi po. Pero nagsabi po siya. Lapit po sa mikropono, ma'am. Nagsabi po siya sa amin. Ah, Nagpunta po ako nung... Pakilapit ng mikropono, please. Paki-assist. Pakilapit. Ilapit mo. Lapit mo sa kanya. Yan. Sige pa, kundi pa, para hindi siya nakaganon. Ilapit. Pati yung kay sir. Pakilapit mo, please. Yeah, yung mic. Yeah, okay. Thank you. Yes, Ma'am Winnie. Nagpunta po ako nung sa agency po. Kasi po
pinatawagan po namin yung ate po namin doon sa amo po. Ayaw po ipakausap sa amin po yung amo niya. Ay, nung ate ko po, yung amo nga po niya. Sabi po nung amo po ng ate ko, kung gusto daw po namin makausap yung ate ko, pumunta daw po kami ng agency. Tapos, nagbanta pa nga po yung employer po niya na kapag nangialam pa daw po, magpapatawag po siya ng pulis doon po sa tumawag sa kanya. Sinabi po ng amo yon. Sino po sa amo? Lalaking amo, babaeng amo? Babae po. Kasi daw po yung amo po niyang babae, hiwalay daw po yun sa sa unang asawa. Tapos po may pangalawang asawa daw po yung Okay, so yung pagbabanta na yon na binitiwan sa inyo ng amo, ng sister ninyo, ipinarating niyo po yan sa agency? Opo, yun po yung sinabi ko po sa agency. At sino po nakausap niyo doon? Yung Kay po. Kay? Opo. Okay. Anong sabi po ni Kay nung ipinarating niyo po yung impormasyon na yon? Sinabi ko po na kung pwede pong ilipat yung ate ko po sa ibang amo. Sabi po nila bawal daw po yun kasi daw po makakasuhan daw po yung ate ko. Tapos sabi ko nga po hindi nga po siya okay dun sa mga inaalagaan po niya kasi yung mga ginagawa daw po nung ate ko, minamasama po nung bata. Sabi po nila na anong muwang po nung bata, yung ate mo yung may isip, siya po yung mag-adjust. Tapos sabi ko nga po sa kanila, yun nga po yung ate ko nga po yung may isip, kung isumbong po nung bata na sinasaktan po siya nung ate ko kahit hindi naman po. Okay. Miss Janice, so meron ka empleyadong nangangalang Kay. Yes po, Your Honor. Nandito ba si Kay? Dalawa po silang, wala po rito, Your Honor. Dalawa po silang welfare. Si Miss Menchi po yung isa. Hindi, yung si Kay lang gusto makausap sana dahil yun yung nakausap ni Ma'am Winnie. Your Honor, pwede po ba nating tawagan? Wala po siya eh. Well, sige po, tawagan natin. So ano pong reaksyon niyo doon, ma'am? Yung ginawa ng inyong tauhan? Ay, nanghihingi po ako ng dispensa kay Ma'am Winnie sa hindi magandang sagot ng welfare na si Miss Kay. Hayaan mo, Ma'am Winnie, bibigyan ko siya ng disciplinary action. Ikaw nga, dinisiplina ng suspended ka na. So magdidisiplina ang isang na-disiplina. So ang gagawin natin. Anyway, that's the reason time and time again sa mga MWO natin, Yusek Olalia, Secretary Hans, Admin Arnel, paulit-ulit kong sinasabi na dapat pagdating ng ating worker, merong tumatawag. Kumusta ka na dyan? Ayun, yung mister. Nung tumawag, nagreklamo na agad. Few days later, nagreklamo na. Yan sinasabi ko. A week after, dapat nakaprogram na yon. Meron tayong isang computer system na after 1 week, itong OFW natin si Miss Jeline Arguzon due for a phone call. Maski phone call lang. Kumusta ka dyan, Ma'am Jeline? I'm okay. Good. Pag hindi na makontak, red flag yun. Pag sinabi ng worker, nako, hirap dito, hindi ko kaya, etc., etc., magpupunta tayo ngayon na mga tauhan natin. So, Ma'am Winnie, ano pong sumunod nangyari? Sabi ko po, gusto ko pong makausap po yung ate ko po. Ngayon po, gusto ko po siyang makausap. Gusto ko pong alamin kung okay lang po siya doon, kung ano pong sitwasyon niya doon. Sinabi ko po yun sa kanila. Nang sabi po nila sa akin, 10 p.m. daw po sa Saudi. Alas 9 po ako nagpunta doon. Alas 9 po ng umaga. Sabi po nila, hindi daw po nila makakausap kasi 10 p.m. daw po sa Saudi. Kasi daw po, pag tinawagan lang daw po nila yung employer po doon, baka daw po pagalitan lang daw po sila. 5 p.m. pa daw po nila makakausap yung employer daw po ng ate ko. Okay. Tumawag ka rin ba sa mga kinaukulan natin, sa mga taga-gobyerno, tungkol sa hinaing ng iyong kapatid? Ano po, July 19 po nagpunta po ako ng OWA. Kasi po hindi po sila nagre-reply po sa mga text ko po. Sino po ang nakausap niyo noong July 19 sa OWA? Hindi ko po natanong yung pangalan niya, yung sa yung babae po doon sa OWA. Saan doon sa OWA, sa ang departamento, sa ang desk? Sa may second floor po yun eh. Second floor? Opo. Most likely baka sa complaint desk. Opo. At ano pong sabi nung nakausap mo? Yun po, sinabi ko po sa agency na hindi nga po nila ina-actionan yung gusto ko pong mangyari. Kasi po, ang gusto ko lang naman po mangyari, makausap lang po yung ate ko kung okay lang po siya doon. Yun po, sinabi ko po sa kanila. Tapos ang sabi po sa akin ng OWA,
ano po, ano pa daw po niya, isesend pa daw po niya sa Polo agency daw, ay Polo po yung hinaing ko daw po. At ano pong sabi nyo? Sabi ko po, hindi po ba pwedeng makausap ngayon? Kakausapin lang po naman kung pwede po. Pero sabi po nila hindi daw po matatawagan. So July 19, sabi Opo. na pumunta ka dun sa OWA. Opo. Bumalik ka pa ulit sa OWA after that? Ano na po, July 22 na po. Pero nung July 19 po, nag-message po sa akin July 19 po, pagkatapos ko pong makapunta po ng OWA, nag-message po sa akin yung agency na sabi daw po nila, ibabalik na daw po yung ate ko sa agency po sa Saudi. Okay. Tapos yun po, parang nabunutan na po ako ng tinik sa dibdib kasi nga po ibabalik na. Tapos nag-update po ulit ako ng Sunday. Nag-chat po ulit ako sa kanila na kung nasa agency na po ba yung ate ko. Sabi po nila mag-update daw po sila ng umaga, Monday po. Tapos po, nag-message po sa akin yung agency, sabi po nila, hiningi po yung number ko, tapos tumawag po sa akin na, yun nga po, sabi po patay na daw po yung ate ko. Oh, okay. Sabi niyo po, July 19 pumunta kayo, and then July 20, unang pumunta sa OWA, and then bumalik ka July 22. Opo. Ito na po yung kinikwento nyo na sabi mababalik na yung kapatid nyo, kaya Opo. naging kampante na kayo. Opo. Ang masaklap pa, yung sumunod na insidente niyan, wala na yung sister nyo. Opo. Since nandito yung mga taga-OWA, Mr. Ignacio, anong reaction nyo doon? Yung pagpunta niya sa OWA at hindi definite yung binigay na rason. At nasabi na pala sa inyo na kinuha ang passport. Mr. Chair, Senator, that's why when they informed OWA on July 19 about their case, kaya po nakakilos tayo, natawagan kagad yung agency at kasi nga ho medyo may kalayuan yung lugar, yung Ulmuj. Kaya po tayo, nung tumawag po kayo sa amin, nandun na ho yung OWA. Kaya po nakapag-reply na kaagad yung si agency sa kanila. So that was the action taken because yun po yung aming susunod talagang hakbang kapag kami ay nabigyan ng information. Agad-agad natawagan na yung JEDA and the agency. And yun po yung mga hakbang na nagawa.